Ito nga bang Star Horse Shipping, yung pinakabagong team dito sa PBA, ay handa nang ibigay ang 610 center nila dito sa San Miguel Beer bago pa man sila opisyal na mag-anunsyo na sasali dito sa liga. Alam niyo siguro na itong Star Horse ay binili na itong Terra Firma Jeep, pero hindi pa sila maglalaro dito sa PBA ngayong season. Next season sila sasali at tatapusin muna ng Terra Firma itong Philippine Cup. Pero bago yan matuloy, mukhang ang lumalabas na report ngayon ay baka itong Star Horse Shipping ay i-trade na yung kanilang 610 center na si K. Mark Carino dito sa San Miguel bago pa man sila maglaro. At ang posibleng kapalit niyan baka si Moana Tautua o si Rodney Brondial. Depende yan kung ano mapag-uusapan nila. Ang maliwanag dito, mukhang itong lineup ng Star Horse Shipping ay maraming pagbabago na mangyayari bago pa man magsimula yung kanilang paglalaro. At para sa San Miguel naman, importante na makakuha sila ng isang big man na magagamit ngayon dahil nangangailangan na ng tulong si Junmar Fajardo. Dahil sabi nga nila si Junmar hindi na yan bumabata at mas maganda kung meron siya makuha na isang center na magagamit talaga itong si Coach Leo Austria. At ito nga si Kemar Carino, ang isa doon sa mga players na kinokonsidera ng SMB. Kung sakasakali na makuha nila si Carino, yan ay legitimate 610 center na magagamit ni Coach Leo Austria at ang kailangan na lamang nilang ayusin ay dito sa power forward. Actually, kinakailangan din ng San Miguel Beer ng isa pang point guard ngayon at marami silang pinag-aaralan ng mga options dyan, partikular na dito sa mga players ng Northport Batang-Pier. Pero bago yan sa lahat, kinakailangan muna na rin nilang makuha itong si Kemar Carino at yan ang gustong gawin nitong lineup ng San Miguel Beer. Kaya abangan na lang daw itong magiging announcement ng pagkuha ng SMB dito kay Carino. Itong Converge Fiber Access ngayon ay nagkakaroon ng revamp sa coaching. 4 na coaches, assistant coaches, mga deputy coaches, mga team physicians at iba pa ang umalis na dito sa kanilang lineup. At ito'y preparasyon dito sa pagpasok ni Delta Pineda bilang bagong head coach. At ang tanong ngayon ay handa na ba makipag-trade itong Converge Fiber Access dito sa Barangay Ginebra? Dahil mukhang yan daw ngayon ang inaabangan ng Ginebra. Kung ito bang pagpapalit ng mga coaches ng Converge ay isang senyales na ready na sila na makipag-trade dito sa kupunan ni Coach Tim Cone. Alam natin na mag-uumpisa na yung semifinals ng Ginebra kontra dito sa Northport. Pero mukhang ready pa rin yung management nila na makipag-trade daw kung sakasakali na may magandang offer. At ang kinukonsider nga nila na magaling na mga options dyan sa lineup ng Converge ay itong sila Justin Arana, si Jordan Heading, Alex Stockton at Johnny Winston. Ayan yung mga players ng Converge na gustong makuha ng Barangay Ginebra. Ang pag-uusapan na lamang ay kung sino yung mga pwedeng kapalit. Actually, itong si Maverick Hanmisi madalas na babagay sa trade rumors pero obviously yan ay hindi babalik dito sa lineup ng Converge Fiber Access. Kaya ang mga pwedeng ibigay ng Ginebra dyan si Ben Adamos at itong pwede na rin ibigay itong si Jason David, si Ralph Koo at yung iba pa nilang bench players. Ang magiging sabihin na nating focal point dito ay nakasentro dito sa pagiging usapan ng management at dito kay Delta Pineda. Dahil mukhang ngayon nagbabago na ang management ng Converge at alam natin na mag-iiba na yun ang policy. Noon ito si Aldin Ayo gustong i-trade si Johnny Winston pero yung mga pumalit na coach ay umayaw na. Pero ngayong si Delta Pineda na uupo, baka meron na namang papalitan dyan na panibago na kinakailangan nating abangan. Kaya itong Barangay Ginebra ngayon, on standby sila dito sa gagawing pagbabago ng Converge Fiber Access dahil baka dyan sila makakuha ng maganda-gandang mga trade. Ang Magnolia Chicken Templados ngayon ay nag-aaral na dito sa mga posibilidad pagdating sa mga trades na kanilang gagawin. Marami raw mga options ngayon itong Magnolia. At ang isa dun sa kanilang tinitignan ngayon ay dito sa mga insiders ay yung pagkuha dito kay Mark Nonoy mula sa Terra Firma Jeep o kaya naman ay dito kay Christian David mula sa Blackwater Bossing. Marami daw mga sinasabing mga players na tina-target itong Magnolia Chicken Templados at kabilang na nga iyon. So kung sakasakali, ito ang masasabi natin dyan. Kung makuha nila ang mga nabanggit na players, ay maganda talaga dahil alam naman natin na itong si Mark Nonoy nagpakitang gilas na yan dito sa Terra Firma Jeep at bagay na bagay yan dito sa backcourt ng Magnolia. At itong si Christian David naman, pwede yan na maging bagong power forward center ni Coach Chito Victolero
Hindi lang siya masyadong nagagamit ng mabuti dito sa Blackwater kaya babagay yan dito sa Magnolia Chicken Templados. Kung matuloy yung paglipat ni Christian David dito sa Magnolia, masasabi natin talaga na isa to sa mga magagandang moves na magagawa ni Coach Chito Victolero. Dahil kung makuha niya itong si Christian David, 6'8 yan na pwedeng kasabayan itong alam na natin, si Xavier Lucero. Kaya bagay yan dito sa lineup ng Magnolia Chicken Templados. Bukod dito kay David at dito kay Mark Nonoy, ang isa pang pwedeng tignan nitong Magnolia ay itong first round draft pick ng Phoenix Fuel Masters. Dahil sigurado na magiging mataas to dito sa susunod na draft at sigurado magagamit nila yan kaagad-agad. Kaya bagay na bagay at mukhang makaka-jackpot ang Magnolia kung sakali nga na matuloy itong kanilang balak ng mga trades na gagawin dito sa Phoenix, sa Blackwater at sa Terra Firma Jeep. At malay natin, baka meron pang ibang teams na kausapin itong Magnolia Chicken Templados. Ito nga bang Strong Group Athletics ay ready na sumali dito sa PBA? Matunog na yung balita na sila daw ay bibilin itong Phoenix Fuel Masters kahit na itong Fuel Masters ay nag-deny doon sa report na yan. Kung sakasakali na itong si SGA, yung Strong Group Athletics ay sumali sa liga, magandang balita yan. Dahil alam naman natin na kung pag-uusapan lamang ay yung pondo, kayang-kaya yan na bayaran nitong SGA. Yung mga kinakailangang sabihin na nating obligations dito sa pagsali sa liga. Kahit daang milyon pa yan, obviously may pera itong SGA. Kaya maraming mga fans ang gustong makita na sumali na to dito sa PBA. Kaya lang yung iba ang gusto, wag Phoenix ang palitan nito, kung hindi itong Northport Batang pero kaya naman itong Blackwater Bossing. Dahil yan daw yung mga farm teams ng PBA na kinakailangan ng maalis sa liga. Ngayon, kung sakasakali nga na itong Strong Group Athletics ay sumali sa PBA at ang bilin ay Phoenix Fuel Masters, sana naman ay ma-retain itong sila Jason Perkins, Tyler Tio at yung iba pa nila na magagaling na mga player para hindi naman masayang. Kung sakasakali nga na makuha yan ng Strong Group Athletics, asahan natin na hindi na magiging problema ng Phoenix yung pagbabudget nila. Dahil nakita naman natin itong Strong Group, kayang-kayang bumayad ng mga NBA players para magamit dito sa kanilang mga invitational tournaments na sinasalihan. At ang magandang balita dito, hindi naman itinanggi itong Strong Group Athletics yung kagustuhan nilang sumali sa PBA. Hindi nila kinonfirm at hindi dinenay. Pero nandiyan ang posibilidad na baka sila ngay sumali at siguro pinagpipilian na lamang kung aling team ang kanilang bibilin. At yan ngayon na pinag-aaralang mabuti nitong Strong Group Athletics. Kung sakasakali na sila isasali dito sa PBA, madadagdagan sigurado yung mga independent teams dito at good news yan. Shout out kay Romeo Conchada, RG Bueno at Dalina family, kay Joshua Giray Espejo at Rosales family, Jonel Alagon at Celino Valles family. Pinabati din natin si Anthony Alon, pati na si Malyari Mascareñas, Dalmacio de Guzman, pati na rin si Katsakino Dukusin at Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Alicia Garcia, Dexter Domer, Enju at ang iba pa natin taga-subaybay.